Tahimik na bumaba si Rosa Salcedo mula sa lumang bus na huminto sa gilid ng kalsada. Pitpit niya ang isang kupas na backpack at isang maliit na maleta. Yun lang ang naiwan niyang gamit matapos ilibing ang kanyang ama sa probinsya. Nakapalda siyang simple. Kupas ang tsinelas at walang bahid ng kolorete ang mukha. Sa gitna ng magagara at nagmamadaling mga tao sa syudad, para siyang aninong pilit na iniiwasan ng mata. Sa harap niya ay ang malaking bahay ng mga Suarez. Mataas ang bakod, may CCTV, at may gate na tila hindi basta-bastang nagbubukas para sa mga katulad niya. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, bumungad ang isang babaeng elegante, naka-blazer, at may suot na mamahaling alahas. "Siya na ba yon?" Malamig na tanong ni Regina Suarez. Tiyahin niya sa kanyang ama. Mula ulo hanggang paa, sinuri nito si Rosa na para bang may hinahanap na mali. "Siya na ba ang anak ni Ramon?" "Opo, tita." Mahina ngunit magalang na sagot ni Rosa. Sa loob ng bahay, naroon si Sofia Suarez, ang pinsan niyang kilala sa sosyal na barkada at palaging may bagong damit. Napangisi ito nang makita siya. "Grabe ate, parang galing ka pa rin sa bukid ah." Sabay tawa na walang pagtatangkang itago ang pangmamaliit. Hindi sumagot si Rosa. Sanay na siya sa ganoong tingin. Mula pagkabata, palagi siyang itinuturing na iba. Probinsyana, tahimik at walang dating. "Dito ka muna titira," sabi ni Regina, sabay turo sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. "Diyan muna ang kwarto mo ha, at huwag kang aasang espesyal ng trato sa'yo. Marami kaming gastusin dito sa bahay, kaya huwag ka nang masyadong tumagdag pa." "Opo tita, salamat po," sagot ni Rosa. Yumuko pa bilang paggalang. Habang naglalakad siya papunta sa silid, naririnig niya ang mahinang bulungan sa likod niya. Mga salitang hindi na bago sa kanyang pandinig. Pabigat, kawawa, at walang narating. Kahit iyon ang mga narinig niya, hindi siya umiyak. Sa halip, mas sumigpit pa ang kapit niya sa backpack na kargado hindi ng gamit, kung hindi ng alaala ng kanyang ama. Naaalala niya ang huling gabi nila sa probinsya. Nakahiga si Ramon Salcedo. Mahina na ang katawan ngunit malinaw pa ang isip. "Rosa," mahina nitong sabi, "huwag mong ipakita kaagad kung sino ka ha. Sa katahimikan mo, makikita mo kung sino ang totoo." Hindi niya noon lubos na maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ngunit ngayong naroon siya sa bahay na puno ng pangmamata at malamig ng ngiti, unti-unti niyang naiintindihan. Sa maliit na silid, idilapag ni Rosa ang kanyang maleta at tumupo sa kama. Tumingin siya sa bintana. Tanaw ang magarang sala kung saan masayang nagkikwentuhan ng mga Suarez. Para sa kanila, isa lang siyang probinsyanang kailangang kaawaan o maliitin. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na mga mata, may lihim na katotohanang hindi pa handang lumabas. At sa tamang panahon, ang babaeng hindi nila pinagmamalaki, ang babaeng kanilang kinakahiya, ang siyang babago sa takbo ng kanilang mundo. Mula nga nang tumira si Rosa Salcedo sa bahay ng mga Suarez, tila naging bahagi na ng araw-araw niya ang katahimikan. Hindi yung payapang katahimikan, kung hindi yung may kasamang bigat. Gigising siya ng maaga, maglilinis ng maliit na silid kung saan siya natutulog, at kusang tumutulong sa gawaing bahay kahit walang nagsasabi. Para kay Regina Suarez, sapat lang iyon upang manatili siyang may silbi. "Rosa, pakilinis nga yung mesa sa sala," utos ni Regina isang umaga, kahit malinaw na may kasambahay naman.
At siguraduhin mong maayos ha. May bisita kami mamaya. Opo, tita. Mahinaong sagot ni Rosa. Hindi siya tumutol. Hindi rin siya nagtanong. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring maging dahilan para lalo siyang maliitin. Habang pinupunasan niya ang mesa, narinig niya ang tawanan ni Regina at Sofia sa kusina. Hindi nila iniisip kung naririnig ba sila ng dalaga. Basta't tuloy-tuloy lang sila sa kanilang pagkikwentuhan. Kung buhay pa sana si Tito Ramon, siguradong hindi niya hayaang ganito lang ang anak niya, sabi ni Sofia na may halong panlilibak. Wala man lamang dating. Alam mo anak, ganyan talaga kapag lumaki sa probinsya, sagot naman ni Regina. Walang alam sa mundo. Mabuti na lang at nandito siya. May magagamit tayo. Napahinto si Rosa saglit. May magagamit tayo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang kabog sa dibdib niya nang marinig ang salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagtingin ng mga Suarez sa kanya. Hindi siya isinasama sa mga usapan patungkol sa negosyo. Hindi tinatanong ang opinyon niya at palaging iniiwan lamang sa likod. Ngunit hindi bulag si Rosa. Sa kabila ng pananahimik, mapagmasid siya. Isang gabi, habang nagkukunwari siyang naglalagay ng tsaa sa mesa, narinig niya ang seryosong pag-uusap ni Regina at Sofia sa sala. Kailangan na nating asikasuhin ng lupa, sabi ni Regina. Mababa ang boses. Maraming interesado, lalo na sa Sebastian Rivera. Malaki ang halaga. Sigurado ka bang walang habol nun, ma? Tanong naman ni Sofia. Alam mo namang may anak si Tito Ramon, hindi ba? Sandaling natahimik ang dalawa. Saka tumawa si Regina. Sino? Si Rosa? Anong alam nun? Kahit papel nga hindi marunong magbasa ng legal na dokumento yon. Tahimik na tumalikod si Rosa at bumalik sa kusina. Hindi nagbago ang anyo ng mukha niya. Ngunit sa loob niya, unti-unting nabobo ang isang malinaw na larawan. Kaya pala ako narito. Sa kanyang silid, inilabas niya mula sa ilalim ng kama ang isang lumang envelope. Maingat niya itong binuksan at tinitigan ng mga dokumentong matagal na niyang dala. Mga papeles na ibinigay ng kanyang ama bago ito pumanaw. Maging mapagmatsyag ka, anak. Muling umalingaw sa isip niya ang tinig ni Ramon. Hindi lahat ng umingiti sa iyo ay may mabuting hangarin. Pinili ni Rosa na manatiling tahimik. Pinili niyang magpanggap na walang alam. Walang pakialam at walang kakayahan. Hindi dahil mahina siya. Kung hindi dahil alam niyang ang katahimikan ay minsan mas malakas kesa sa sigaw. Sa ilalim ng mapangmatang mata ng kanyang mga kamag-anak, unti-unti niyang hinahayaang ilantad nila ang tunay nilang pagkatao. At habang patuloy nila siyang minamaliit, papalapit naman si Rosa sa katotohanang matagal nang nakatago. Isang katotohanang magpapabago sa lahat. Unti-unting naging malinaw kay Rosa Salcedo ang dahilan kung bakit tila biglang naging mahalaga ang kanyang presensya sa bahay ng mga Suarez. Hindi ito dahil sa awa. Hindi rin dahil sa pag-aalala sa kanya bilang pamangkin o pinsan. Ito ay dahil sa lupang matagal nang pinag-uusapan sa likod ng mga pintuan. Ang lupang iniwan ng kanyang ama sa probinsya. Isang hapon, nadatnan niya sina Regina at Sofia sa sala. Kaharap ang isang lalaking naka-Amerikana. Kahit pa mainit ang panahon. Kilala ito sa mga negosyong usap-usapan sa kanilang angkan. Si Sebastian Rivera, isang negosyanteng may interes sa mga lupaing may potensyal na gawing komersyal. Ah, nandyan ka pala, malamig na sabi ni Regina nang makita si Rosa. Magdala ka nga ng kape dito. Tahimik na tumango si Rosa at nagtungo sa kusina. Ngunit hindi siya lumayo. Alam niyang mahalaga ang pag-uusap na yon. Malaki ang magiging kita niyo rito, sabi ni Sebastian habang nakaturo sa mga papeles sa mesa. Pero kailangan malinaw ang titulo. Ayokong may habol sa bandang huli. Walang problema, mabilis na sagot ni Regina.
Matagal nang amin ng lupang yon. Pamana sa pamilya. Napahigpit ang hawak ni Rosa sa tray ng kape. Pamana sa pamilya? Ngunit alam niyang hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Di ba may anak si Ramon? Muling tanong ni Sebastian. Seryoso ang tono. Siguraduhin niyong wala siyang magiging habol Tumawa si Sofia na tila biro lamang ang lahat. Oo, siya yung probinsyanang anak ni Tito Ramon. Nandito lang yon. Walang alam sa mga ganitong usapan. Ibinaba ni Rosa ang kape sa mesa nang walang imik-imik. Hindi siya tumingin kahit kanino. Ngunit sa isip niya, malinaw ang bawat salitang narinig. Sa mga sumunod na araw, naging mas agresibo ang kilos ng mga Suarez. May mga papel na iniabot kay Rosa. Pinapapirmahan ng hindi ipinapaliwanag. Minsan, ay pilit siyang pinapaupo sa harap ng mesa na para bang bata. Pirma ka lang rito, Rosa, sabi ni Regina. May pilit ng ngiti. Para lang maayos ang mga papeles. Wala namang mawawala sa'yo, Iha. Pwede ko po bang basahin muna? Mahinaong tanong ni Rosa. Nagbago ang tono ng hangin sa silid. Napatingin si Sofia sa ina niya. At para sa naman? Naintindihan mo ba yan? Basta't pumirma ka na lang. Dagdag ni Regina, halatang naiirita. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi kaagad tumango si Rosa. Hindi rin siya nagalit. Tinitigan lamang niya ang papel. Sa kadahan-dahang ibinalik. Pasensya na po. Hindi po muna ako pipirma. Maayos niyang sagot. Mula noon, mas tumindi ang pangmamaliit sa kanya. Mas mabibigat ang salita. Mas malamig ang trato. Ngunit para kay Rosa, malinaw na ngayon ang laro. Sa isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid, tinitigan niya ang lumang envelope na hawak niya. Naroon ang mga dokumentong hindi pa niya inilalabas. Mga papel na may lagda ng ama, may petsa, at may bigat ng katotohanan. Ang lupa ang dahilan, pulong niya sa sarili. At handa silang yurakan ako para dito. Ngunit hindi alam ng mga Suarez na ang lupang kanilang pinag-aagawan ay hindi kailanman naging kanila. At sa likod ng tahimik na anyo ng probinsyang kanilang minamaliit, may isang katotohanang handa ng ipagtanggol ang sarili nito sa tamang panahon. Hindi kaagad kumilos si Rosa matapos ang mga tangkang pagpapapirma sa kanya. Sa halip, mas pinili niyang manahimik at magmasid. Isang desisyong hinubog ng mga huling bili ng kanyang ama. Ngunit isang umaga, may dumating na bisitang hindi inaasahan ng mga Suarez. At doon unti-unting nabuksan ang lihim na matagal nang nakatago. May naghahanap sa iyo, Rosa. Malamig na sabi ni Regina habang nasa sala sila. Mukhang abogado. Bahagyang nagbago ang mukha ni Rosa. Ngunit mabilis niya itong itinago. Tahimik siyang lumapit at nakita ang isang lalaking nasa edad 50. Maayos ang postura at malinaw ang tingin sa mata. Rosa Salcedo? Tanong ng lalaki. Opo, sagot niya. Ako si Samuel Reyes, sabi nito, sabay abot ng kamay. Kaibigan ako ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Nagpaalam sila at lumabas ng bahay. Sa isang maliit na coffee shop sila nagpunta. Doon nag-usap sina Rosa at Samuel. Malayo sa mapangmatang mata ng kanyang mga kamag-anak. Alam kong matagal mo nang dala ang mga dokumento, diretsyong sabi ni Samuel. Pero oras na para maintindihan mo ang buong larawan. Inilabas ni Rosa ang lumang envelope mula sa bag niya. Maingat niyang inilatag ang mga papeles sa mesa. Kopya ng titulo ng lupa, testamento, at ilang kasulatan na permado ng kanyang ama. Ang lupang pinaghahagawan nila, paliwanag ni Samuel, ay legal na nakapangalan sa iyo, Rosa. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Walang karapatan ng kahit sino sa kanila. Tanging ikaw lang. Napayuko si Rosa, hindi dahil sa nagulat siya, kung hindi dahil bumalik sa kanya ang alaala ng ama. Nag-flashback sa probinsya. Nakaupo sila ni Ramon Salcedo
sa ilalim ng punong mangga. Hindi lahat ng kamag-anak ay pamilya anak, sabi nito noon. May mga ngiting may kapalit, kaya't ililihim muna natin ang lahat. Ipinaliwanag ni Samuel na sinadya ng ama niyang ilagay ang titulo sa kanyang pangalan, ngunit itinago ang impormasyon hanggang sa makasiguro itong handa na si Rosa, emotional at mental, sa posibleng magiging laban. Pinag-aral ka ng ama mo, dagdag ni Samuel. Hindi ka man nagpakitang mayabang, pero alam kong marunong kang umunawa ng batas at dokumento. Tumango si Rosa. Hindi niya kailanman ipinagmayabang ang kanyang pinag-aralan. Pinili niyang maging simple dahil yon ang itinuro ng ama. Ang huwag sukati ng sarili base sa tingin ng iba. Ang totoo ngayon, sabi ni Samuel, handa ka na bang ipaglaban ang karapatan mo? Tahimik si Rosa sa isang sandali. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang magarang mundo ng mga Suarez, mga taong minamalit siya dahil sa kanyang pananahimik. Hindi po ako magkikiganti, mahinaon niyang sagot. Gusto ko lang po ng katarungan. Ngumiti si Samuel. At yan ang pinakamalakas na paninindigan, Rosa. Pagbalik ni Rosa sa bahay, mas malinaw na ang kanyang tindig. Hindi pa rin siya nagsasalita ng marami. Ngunit iba na ang bigat ng bawat hakbang niya. Hindi pa alam ng mga Suarez ang lahat ng katotohanan. Para sa kanila, nananatili siyang probinsyanang tahimik at walang laban. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, ang anak ni Ramon Salcedo ay handa nang tumayo. Dala ang lihim na kayang gumuho ng kasinungalingang itinayo ng mga mapang-api. Hindi kaagad napansin ng mga Suarez ang pagbabago kay Rosa. Sa paningin nila, nanatili pa rin siyang tahimik, simple at madaling utusan. Ngunit kung mas naging mapagmasid lamang sila, makikita nilang iba na ang tindig niya. Mas tuwid ang likod, mas malinaw ang kanyang mga mata, at mas buo ang kanyang loob. Isang umaga, muling inabutan si Rosa na Regina ng mga dokumento. Ito na ang huli, sabi nito. Pilit ang ngiti. Pirma mo na lang para matapos na. Dahan-dahang tinanggap ni Rosa ang mga papel. Sa unang pagkakataon, hindi siya kaagad yumuko o nagmadaling sumunod. Umupo siya sa mesa, pinasa ang bawat linya, at hinayaang ang katahimikan na bumigat sa pagitan nila. May mali po rito, mahinaw niyang sabi. Napakunot ang noon ni Regina. Anong mali? Sabi ko ng pirma lang, hindi ba? May nakasaad po dito na isinusuko ko na ang anumang karapatan ko sa lupa. Malinaw na paliwanag ni Rosa. Hindi po yun tama. Sumingit si Sofia Suarez. May halong iritasyon. Ano bang alam mo riyan, ha? Huwag kang magmarunong dyan. Tumingin si Rosa sa kanya. Hindi mayabang, hindi galit, kung hindi diretso. Alam ko po ang binabasa ko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagkabahala ang mag-ina. Ang probinsyanang inaakala nilang sunod-sunuran lang ay biglang nagkaroon ng sariling boses. Mula noon, nagsimula nang tumanggi si Rosa sa mga bagay na dati tahimik niyang tinatanggap. Hindi na siya basta-bastang inuutusan. Hindi na rin siya nagpapaliwanag sa bawat hakbang. At higit sa lahat, hindi na siya pumipirma sa anumang papel nang hindi niya naunawaan. Bakit bigla kang naging ganyan, ha? Tanong na Regina isang gabi. Halatang naiinis. May nagtuturo ba sa'yo? Walang emosyon ang sagot ni Rosa. Natuto lang po akong igalang ang sarili ko. Sa mga sumunod na araw, lumabas ang tunay na anyo ng mga Suarez. Lumaki ang boses, bumigat ang salita, at naging lantaran ng pangmamaliit. Ngunit sa halip na matakot, mas tumibay pa ang loob ni Rosa. Patuloy siyang lihim na nakikipag-ugnayan kay Samuel Reyes. Pinag-aaralan nila ang mga dokumento, ang titulo ng lupa, at ang tamang paraan ng pagharap sa sitwasyon. Legal, maayos, at walang bahid ng paggiganti. Hindi mo kailangang magmadali, paalala ni Samuel. Hayaan mong silang gumawa ng pagkakamali. At ganoon nga ang ginawa ni Rosa.
Hinayaan niyang magpadalos-dalos ang mga Suarez. Hinayaan niyang ipakita nila ang kanilang kasakiman. Sa bawat sigaw, sa bawat panlalait, mas lalong luminaw kung sino ang tama at kung sino ang mali. Isang gabi, habang nakatayo si Rosa sa harap ng salamin sa kanyang maliit na silid, nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakinikilala. Hindi dahil nagbago ang itsura, kung hindi dahil nagbago ang paninindigan. Hindi na siya ang babaeng kayang yurakan ng salita. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na ngayon. Kapag inaapi, ay nagsisimulang tumayo. Walang kasinungalingang mananatiling nakatayo kasama nila. Dumating ang araw na hindi kayang takasan ng mga Suarez ang katotohanang pilit nilang binabaon. Isang umaga, ipinatawag ni Regina Suarez ang lahat sa sala. Si Sofia, si Sebastian, at si Rosa Salcedo. May kaba sa hangin, halong iritasyon at pagmamadali. Kailangan na nating tapusin to. Mariing sabi ni Regina. Nandito na ang mga papeles Perma na lang talaga. Tapos na ang usapan. Tahimik na umupo si Rosa. Hindi siya nagsalita. Ngunit may kakaibang kumpiyansa sa kanyang kilos na hindi na nila maaaring ipagsawalang bahala. Ilang sandali pa, dumating si Samuel Reyes, bitbit ang isang makapal na folder. "Sino po kayo?" tanong ni Sebastian, halatang naguguluhan. "Ako ang legal counsel ni Rosa Salcedo," malinaw na sagot ni Samuel. Biglang nag-iba ang anyo sa mukha ni Regina. "Pero wala kaming napag-usapan patungkol dyan." "Pero may karapatan po si Rosa," sagot ni Samuel, kalmado ngunit matatag. Maingat niyang inilapag ang mga dokumento sa mesa, mga papeles na matagal nang itinatago sa dilim. Sa isa niyang ipinaliwanag ang titulo ng lupa na malinaw na nakapangalan kay Rosa Salcedo, ang testamento ni Ramon Salcedo, at ang kasulatan na nagpapatunay na siya lamang ang legal na tagapagmana. Hindi kaagad nakapagsalita ang lahat. "Hindi ito totoo," mariing sabi ni Regina. Nanginginig ang boses. "Kami ang pamilya." "Oo, pamilya po kayo," sagot ni Samuel. "Pero hindi kayo ang may-ari." Napatingin si Sebastian kay Regina. "Ibig sabihin, wala kayong karapatang ibenta ang lupa." Tahimik si Regina. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. Sa wakas, tumayo si Rosa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Ngunit ang bawat salita niya ay malinaw at buo. "Hindi ko po kayo pinapahiya kahit kailan," sabi niya. "Nanahimik po ako kahit minamalik niyo ako. Pero hindi ko po kayang isuko ang iniwan ng aking ama." "At bakit ka naman nanahimik ha?" singal ni Sofia. "Bakit hindi mo sinabi kaagad?" Tumingin si Rosa sa kanya. "Dahil gusto kong makita kung sino ang tapat at kung sino ang gahaman." Walang nakasagot. Pinagpatuloy ni Samuel ang proseso. Ipinaliwanag ang legal na hakbang, ang posibilidad ng kaso kung ipipilit ang bentahan, at ang kahihinatnan ng pamemeke at panlilinlang. Isang gumuho ang mga planong matagal nang binuo ng mga Suarez. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Sebastian kay Rosa. "Pasensya na," mahina niyang sabi. "Kung alam ko lang." Tumango si Rosa. "Hindi po kayo ang una nilang nilinlang." Matapos ang pagpupulong, iniwan ng mga tao ang sala na puno ng hiya at takot. Naiwan si Rosa sa gitna. Hindi nagdiwang, hindi nagbunyi. Nanalo siya, ngunit hindi dahil sa gusto niyang manaig sa iba. Nanalo siya dahil pinili niyang tumayo sa katotohanan. At sa araw na yon, tuluyang nabasag ang imahe ng probinsyanong kinakahiya. Hindi pa man siya nagsasalita ng malakas, ang katotohanan na ang mismong nagsasalita para sa kanya. Matapos ang pagbubunyag ng katotohanan, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay ng mga Suarez. Ang dating malalakas na boses ay napalitan ng katahimikan. Ang mga matang puno ng pangmamaliit ngayon ay iwas nang tumingin kay Rosa Salcedo. Hindi dahil sa galit,
kung hindi dahil sa hiya. Hindi na nagtagal si Rosa sa bahay na yon. Sa tulong ni Samuel Reyes, inayos niya ang lahat ng legal na dokumento at tahimik na nagpaalam. Walang dramang iniwan, walang panunumbat. Isang simpleng salamat lamang ang kanyang sinabi bago tuluyang mabasa sa pintuan na minsan ay isinara sa kanya nang dahil sa pangmamata. Bumalik siya sa probinsya, sa lupang minahal ng kanyang ama. Hindi niya ito ibinenta, kahit pa may mga alok na mas malaki kesa sa inaasahan. Sa halip, pinili niyang paunlarin ito ng dahan-dahan. Tinulungan ng mga magsasaka, inayos ang irigasyon, at nagbigay ng patas na sahod. Hindi siya nagpakilala bilang may-ari kaagad. Nakihalubilo siya bilang kapwa. "Parang hindi ka ata napapagod, Rosa," sabi ng isang matandang magsasaka isang araw. "Simple ka pa rin hanggang ngayon." Ngumiti siya. Doon po ako masaya. Sa syudad, unti-unting naharap sa bunga ng kanilang ginawa sina Regina at Sofia. Nasira ang pangalan nila sa negosyo. Ang mga dating kaibigan ay lumayo. Ang lupang inaasahan nilang magliligtas sa kanilang estado sa buhay ay naging paalala ng kanilang kasakiman. Isang hapon, nakatanggap si Rosa ng liha mula kay Regina. Walang galit sa tono. Puro pagsisisi at hingi ng tawad. Matagal itong tinignan ni Rosa bago dahan-dahang itinupi. Hindi niya ito sinagot, hindi dahil wala siyang puso, kung hindi dahil alam niyang hindi lahat ng sugat ay kailangang balik-balikan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umunlad ang lupa. Naging halimbawa ito ng maayos at makataong pamamalakad. Hindi nagtagal, kinilala si Rosa bilang isang leader. Hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa prinsipyo. Isang gabi, tumayo siya sa ilalim ng parehong punong mangga, kung saan siya minsang binilinan ng ama. Tama ka, Papa. Bulong niya. Sa katahimikan, nakita ko ang totoo. Hindi siya nagbago ng anyo. Simple pa rin ang pananamit, kahit sobrang yaman niya. Tahimik pa rin ang pananalita. Ngunit ngayon, alam na niya ang kanyang halaga. At higit sa lahat, hindi niya na hinahaya ang sukatin ito ng iba. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, ang taong tahimik ay hindi nangangahulugang mahina. Ang taong simple ay hindi nangangahulugang walang kakayahan. Minsan, ang pinakaminamaliit ay siyang may pinakamatibay na paninindigan. At kapag dumating ang tamang panahon, sila ang hindi kailanman kayang maliitin at kayang pabagsakin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ng subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!